Okay. So, punta tayo sa self-assessment checklist. Okay po. So, ulitin ko nasa supervise tayo. Okay po. Malinaw tayo? Supervise po to So, sa supervise natin, so, okay, double check yung qualification kung tama. Baka hindi kayo mag-edit sa mga template natin. Okay? So, ano yung pinagkaiba niya sa tinatawag nating dito? Ano ang pinagkaiba niya sa plant training session? Sabi niya may nagbago sir. Supposed to be dapat sa sa mismong core natin, sa plant training session, ay isa lang tama po ba? Aba, tahimik sila lahat. Yes sir, tama po. isa lang natin sa plant training session. Ngayon, sa supervise, is dapat 40% ang no. 40 ha? 40 ang ating nakano. Ibig sabihin, yung total hours yun ng core, okay? For example, ay sa core ng IPAS, ilang oras po kayo? 140. So, 140. Kunin nyo po yung 40% nun, yun po dapat ang magkakaroon ng no. Core po pinag-uusapan natin core. So, ibig sabihin, supposed to be dapat dalawang core siya kung 40%. Or isang core kung 40%. Kung dalawang core siya, ang 40% natin, dalawa ang magiging no natin. Nakukuha po. Sir, pag isa lang, sir. Automatic na yun, sir. Lahat na yun, Saka sir. lang pala pa rin sa welding na tama, sir. Opo, lahat na yun, sir. Yes, sir. Lahat na yun, sir. Sige. Okay. Thank you, sir. Okay. So, ibig sabihin, total hours nyo ng core, kunin nyo na yung 40% noon, okay, yun ang magiging no, so check. Okay po. Malinaw tayo. Opo. Okay, sir. Opo. Proceed sa next template. Or may question tayo? Wala? Sir, halimbawa dun sa hairdressing, di 40% din ang kukunin namin core. Yes po. Ilan po ba core nyo, sir? Sir, parang apat siya. Apat. So, yung total hours po nung apat, sir, is kukunin nyo po yung 40%. Kung dalawa siya, tatlo, No, 80 hours eh. sir, kukunin nyo po. So, normally, kung magpapatak siya ng dalawa, is dalawin nyo na. Kasi kung sabihin natin na kung papatak sa kalahati ng isang core, gawin nyo ng dalawa, sir. Nakuha po ba? Sige, tahimik sila. So, huwag kalimutan, sa bandang dulo is learning facilitator. Okay, para wala na masyadong edit sa bandang dulo na pangalan. Learning facilitator po, ang kailangan natin gawin, So, wala tayong tanong ulit. 140 divided by... So, muna tayo sa next template. Next template ay determine and validating trainees' current competencies. Okay? So, yun ang kailangan natin makita. So, next template natin. Okay. Determine and validating. So, halos the same siya nung ating template sa plant training session. Ang mawawala lang po dapat yung form na dalawa na meron tayong no. Okay, sabihin, ito yung normally magiging requirements nila. Sensya po may naggugulo kasi dito Okay, so yung proof of evidence natin, so magbe-base tayo dyan. Normally, so sabihin mag-OJT sila, di ba? Yung pwedeng kunin ng employer o ng company. So halos lahat naman yan is pwedeng kunin ng
employer natin. Okay? Consecutive employment, kung meron siyang previous employed. Okay? Kung ano yung normally kinuha niyo sa plant training session, ililipat nyo lang po dito. Ganun na mangyari. Copy-paste parang baga. Okay? So, wala masyadong hassle sa template, tama? Magbabawas, dagdag lang kayo. Parang ganun mangyari. Okay? Next template is comparing and cross-matching of competencies. Okay? So may palakan dyan. Okay. So ano pinagkaiba niya doon sa plant training session? Sige nga, kung tandaan nyo pa yung pagkakagawa nyo sa cross-matching natin, o comparing and cross yun sa ating gap. Wala siyang answer. Hindi siya naka-filled up. Parang gano'n. Naka-no. Sir, dapat ba dalawang core na pa yung naka-no? Not normally, ma'am. Kung yung question nyo, ma'am Mercado, 40% po dapat ang nakano. 40. Based sa total hours ng inyong qualification. Yung core lang ang kukunin natin, ha. So sabi natin, sa IPAS is 140 hours. Yung total hours natin kay core, kukunin natin yung 40% po nun. Kung ano lumabas sa 40% nun, yun ang kailangan natin kunin na no sa core. So kung lalabas sa kanya is dalawa or isa, okay? Example lang yung mga sir, ha, mga ma'am. Opo. Kung example natin, for example, lumabas is dalawa ang magiging no natin. Kung lumabas nandoon sa mismong computation natin sa 40 hours, ay isa lang kukunin natin. So medyo mahirap yan sa mga mahaba na mahaba ang oras like automotive, mahaba ang oras na sa core. Okay? Yung maraming core din, like cookery, masyadong mahaba core niya, madaming core, like 3 ata, I think. Okay? Anong tanong nyo nga pala, Ma'am Derwin? Bakit Mark? Pangalan mo. Anong competent ko sa template to? Wala ko sir. Kanina po eh. Ma'am, lahat po is included dun sa template number 2. Ito po. Okay, lahat po ng competency is included except po dun sa nakano sa self-assessment checklist natin. Okay, kung itong dalawa ang nakano dito, ma'am, hindi nyo na kailangan isama dito sa template 2 natin. Okay po? Okay na po, Ma'am Derwell. Okay? So, ganun pa rin. Kailangan magkakatugma yung mga template natin, ha? Kung ano yung sagot nyo sa template 1, dapat magja-jive yan. Or pag pinagtama man natin sa bawat template yan hanggang dulo, dapat tutugma. So, ibig sabihin, ang magiging gap natin doon sa mismong template number 3 natin is yung merong no sa 40%. Ito yung for example. Okay po ba? Any clarification? Mga ma'am, sir? Wala pa. Wala, sir. Thank you for the response. Okay. Next template. Trainees training requirements. So ito yung nasa ating template na sa sa supervise natin. Ngayon, kung ang naka-node doon ay dalawa lang, okay, si SS na to, hindi na to bread, ha? Kung ang naka-node doon is dalawa lang, dapat dalawa lang po to. Buburahin nyo lang yung dalawa. Okay? Nakakuha po. Ang minimum hours po natin ay 200 hours. So, kailangan 100 po to. For example natin, dalawa lang siya, di ba? Okay na natin 3 and 4. For example lang natin. Okay? So for example, dalawa lang yung mismong core natin, o mismong gap natin sa template number 3 natin. Dalawa lang dapat makikita natin sa training requirements. And then, ang minimum hours po natin is 100 hours. So, ay 200 hours. So, ibig sabihin, 100 po siya.
Okay? Iniwanag po. Any clarification? Sir, Yes po. Yes po. sir, sabi niyo po, ang kailangan, ang minimum hours na lalabas po dito ay dapat 100 hours. 200 hours, sir. 200. 200 hours, sorry, sir. Kaya So, tig-isang daan, sir. Tig-100, sir. So, ito sir, yung nakano, tama po? Yes, sir. Yun na lang. Opo. So, minimum hours natin sa OJT is, or sa SIL, ay 200 hours. Okay po? Okay. Sige, sir. Thank you po. Sige, sir. Okay, so punta tayo sa next template natin. Ay training plan. Nakita po. So sa training plan is gagamit tayo ng Excel dito. Sorry, may gagamit tayong Excel dito na para sa mismong date natin. Eto ha. So ito yung mamaya send ko sa GC. So ito yung pinormalate namin na template na Excel para sa mga date. So dito ilalagay yan sa date. Okay? Based sa mismong core ng 40%. Malinaw po. Ulitin ko ha. Yung date and yung mismong date natin is ang magkukompute niyan is yung mismong tinatawag nating Excel na ibibigay ko sa inyo. Ito po yun. Okay? So for example natin is electronics. So sabihin natin sa electronics ay meron tayong 267 hours. Ito yun. Yan. So hours for training. So sabihin natin 6 hours lang po siya. Okay, so pwede siyang baguhin na. Yung may mga dilaw po ang pwedeng baguhin, yung may mga dilaw. Ako po, ulitin ko ha. Yung mismong cell na mayroong dilaw, ang pwede lang pong baguhin. Okay po? So for example, tentative date. So meron tayong date start. So start natin ang training. For example, ito. Okay, start natin ang training is August 4. Sabihin natin ay adjust tayo. Sabihin natin July 7, 2021. Okay. So ang tapos natin sabihin natin, tentative date natin is August 30. Example lang po ha. Example. So meron 267 hours. Minimum natin is 200. Okay. So sabihin natin sa APAS is meron tayong tatlong core na gagawin para sa training plan. So automatic na po yung date dyan. Okay? So yun na po ilalagay nyo po. So, for example, start ng core 1, end ng core 1. Okay? Dito nyo po ilalagay yan. Okay, dito po. Yan, dyan. Yung date na nandun sa Excel natin. Nakuha. May tanong po para sa Excel. Wala po. Okay, malinaw naman po siguro yun. Okay, explain natin. Yung training plan na template. So, training requirements. Ibig sabihin, kung ilan yung nasa mismong gap nyo, for example, 3. Okay? Wow, swerte yun nasa mga electronics na template. Okay? So, kung ano yung nasa gap nyo, for example, 3, kasi 3 yung nandito, pakilagay yung mismong UC o Unit of Competency and plus yung LO. Okay? Kada LO is meron tayong tinatawag na task or activity task. Para saan ba yun? Okay, ano ba yung mga tasks? So, sabi kay module, ayan, si module. Okay po.
Magbabasa tayo sa module, syempre. Sabi kay module, ito yung mga tasks na pwedeng gawin sa company. Okay? Nalilinawan po ba? May tanong po. Yes, sir. Nakakasunod Okay. po ako. Nakasunod tayo. Okay? So sabi sa activity natin or sa task, ibig sabihin, yung possible gawin nila sa company based dun sa LO na yun. Okay? Mounting and solder, soldering technique. Parang ganon. Okay po? Naintindihan? Okay, sige. Next one, mode of training. Sabi natin, OJT. And ang uso nga kay TESDA, ang mismong pinapano namin is SIL na po. Okay? Okay po. Engineer and staff. Ibig sabihin yung mismong staff sa company, hindi mismong pangalan niya po ha. Hindi kayo po talalagay dito. Yung mismong supervisor or staff o production officer, production natin o quality control manager natin dun sa mismong company. Assuming na nasa company po sila ha. So ibig sabihin, kahit anong pangalan po is pwede dito. Hindi naman po ito double check yan kung nandun sa company mismo o hindi. Assuming na nasa company, assuming na mayroong manager o supervisor na titingin sa bata. Naintindihan po. Tahimik. Merenda na po ba kayo? Opo. Okay. Ngayon, facilities and tools and equipment. Ito ay assuming nandun na yun ang gamit natin o meron silang gamit na ganyan. Kayo pong expert dyan sa qualification nyo. So, ibig sabihin, alam nyo po ang magiging gamit nila once na nasa company sila. Kasi normally ito is nagagamit sa mismong shop or technician shop ng electronics. Yan po ang nakikita natin. Okay? Venue. Assuming na mayroong company na Acerco. Okay? Hindi ko sure kung existing si Acerco o hindi. Ito is pangalan na pwedeng gawin. Okay po. Pero kung may alam kayo ng mismong company about dun sa mismong qualification, mas maganda ilagay niyo po. Okay? Assessment method, direct observation, or pwede kayo mag-relay sa mismong ating module. So, assessment and judgment on quality of evidence in the order conclude whether you achieve the learning objectives or not. Okay? So, normally nilagay na sa assessment method is observation. Okay? Direct observation po. And date and time. So, magbabago lang tayo sa date. Kayo na pong bahala sa time. Bahala na po kayo dyan. So, saan ko convert yung date natin? Kung nakikinig po kayo? Excel po. Yung Doon sa Excel po. Tama. Okay. So, any clarification po? Sa dulo, ulitin ko ha. Sa dulo is learning facilitator. Sabi naman sa inyo, may mga mean na kaming nilalagay sa template. Yung sa mimina is merong mali po talaga dyan. Hindi porket template ang pinasa namin, tama po lahat yan. So, tinitingnan namin kung nakikinig talaga kayo sa discussion o hindi. Or, nagbabasa po talaga kayo. Paliwanag po. Next template. Sir, may question ako, sir. Yes, sir. Sir, nabanggit niyo po doon sa may, wala yung ano. Ay, sorry, sir. Ano ba? Training plan, sir? O sorry, yun? Yung last, sir. Ayan, Yes, sir. sir. Doon po sa training activity task. Ayan. So, dapat sir commensurate doon sa unang column, di po ba? Doon sa training requirements. Yes, Yung sir. pangalawang column. Opo. Dapat malalagyan lahat po yan doon sa pagpapasukan ng bata. So, we have to find an activity that will suit doon sa elements or doon sa sa performance criteria na naka ano doon naka-angkla or nakatapat, tama po sir, di ba?
Yes, sir. Assuming natin kasi normally kung ano yung gagawin ng bata sa company. Opo. Okay po. For example, huwag tayo sa IPA, sabihin natin sa mechatronics. Okay? So, for example, ang bata is ilalagay as technician. Ano normally pwede niya troubleshoot as technician? So, sa mga cylinder, programming sa PLC, parang ganun po. Opo. So, kung i-relay naman po natin sa bread and pastry, okay po. So, normally, ano ba pwedeng gawin ng bata kung ilalagay natin siya sa mismong bakery shop? Okay, anong unang gagawin ng bata? Sabihin, unang gagawin ng ating pastry chef is paghahanda mo ng bata ng mga ingredients. Tama po ba? So, pag nakapaghanda na, next day, ang gagawin ng bata, for example, ganito. O ikaw muna magmasa. Di ba? Pangatlong araw, for example, o next task mo, pagkamasa mo, i-korte mo ng ganito dapat yan. Ganyan. So, assuming natin na pwedeng gawin ng bata doon sa mismong LO natin o learning outcome natin. Ayan, yan. So, sabi dito is prepare to assemble electronic products. So, ano normally pwedeng natin i-prepare sa electronics products? So, ang pwedeng natin assemble dyan is PCB. Tama naman to. Preparation of PCB. Or pwede naman dyan is preparation of tools and equipment based sa job description o mismo troubleshooting niya. Okay? Nakuha po. Okay. Okay po, sir. Thank you po. Okay, sir. Thank you po. Next one is list of tools. So, list of tools, ay sabihin na inventory natin. So, download natin. Group 4, may naka-ready kayo energizer. Okay, so list of tools. Saan tayo kumukuha ng list of tools o inventory? Sa TR po. Sa TR, sir. Training regulation. So, copy-paste. Pwede. Copy-paste. Yan. Ngayon, yes po ma'am. Ay, sir. Sir, yung recommended equipment po, lahat po ba ng merong ganun or yung iba lang po? Sa amin kasi ma'am, is meron recommended equipment sa IPAS. Meron po yan. O kung wala naman po sa TR. Huwag niyo po ilagay. Wala na po. Thank you, sir. Apo. And then, ang nagbago lang nito sa supervise, sabi nga natin, isa sa company, tama po ba? So, assuming meron tayong partner na company, si Acerco nga, yung example natin, i-list nyo rin po yung possible na meron siyang gamit. Okay? Napansin nyo pagkakaiba ng dalawa? May pagkakaiba ba yung dalawa? Ulitin ko po ha. Yung una ay meron tayo para sa school. Sabihin, gamit ng school. So, sabihin, kung ano ginawa nyo sa plan training session, yun lang din yun. Ang pinagkaiba nito is meron tayong list of tools sa company. Kaya Serco, for example, yan. So, sabihin, assuming na meron gantong gamit si company, pakalist down yung gamit nila. Okay? Normally, halos the same sila na sa training regulation natin. Okay po? Okay, okay, sir. Okay. Sige po. How about the rest? May question tayo? Sir, yung company name, ayun po yun nasa taas talaga. Yes, sir. For example, Acerco. Ito yung pangalawa, sir. Ito po yung- Yan, si Acerco. Ito yung company name natin, partner. Assuming natin, sir, so sabihin kung may alam kayo na company, pakilagay po dito. Unang template is yung school natin. Yung ginagamit ng school sa unang template natin sa plan training session. Huwag na kayo magbabago, ha? Kung anong ginamit sa plan training session, dire-diretso na po yung hanggang dulo. Okay? Template number 1, school. Template number 2 para sa inventory sa baba, yung mismong company na partner po natin. Okay po. Clarification po. Wala na po.
Okay, next template. Training facilities. Okay, automotive naman tayo. Sir, Walang... Yes, ma'am. wala bang bookkeeping dyan? Wala ata, ma'am eh. Sige, sir. Kaya, Ikaw daw. kasi ma'am, kaya medyo maganda rin na meron tayong face-to-face. Kasi meron kami mga hard copy ng past portfolio na pwede nyo sanang tingnan. Kaso is bawal pa tayo mag face-to-face. Sa laboratory kasi ng TM, ma'am, is meron tayong mga portfolio na sample portfolio. Okay? Kaso bawal pa mag face-to-face, ma'am. Sige, sir. Okay, yan. So, doon sa template talaga natin, isa halo-halo talaga sila para hindi masyadong bias sa isang qualification lang. Okay po? So, for example, si Don Bosco ang school natin. Okay? Si automotive ang qualification natin. Saan tayo pwede makakuha ng training facilities requirements? PR. Okay, yan. Marunong na sila sa magot. Training regulation po, okay? Ngayon, ang pinagkaiba nito, sabi natin is, meron tayong template nito sa plant training session din, di ba? Tama. So, parang parehasan din siya. Ang pinagkaiba nito is yung nasa baba. Okay? Ang kapartner niya is si Toyota Motors ng Santa Rosa. Okay po. Maglalagay din po tayo ng facilities and area kay Toyota. Assuming na meron na tayong kapartner. Naiintindihan po. Sir, question po. Yes, sir. Sir, regarding dito sa ngayon. Sir, meron po ba ito allowable sukat pa rin po nung area ng kanilang pag-OJT katulad po nito. May yung total square area, meron po ba siyang minimum or may maximum allowable? Wala naman, sir. Kasi for example sa atin, sa electronics, so normally pwede mag-OJT yung bata natin sa electronics semiconductor. Pwede po yun. So masyadong malaking company. Okay? Or pwede naman siya sa mga electronic shop. Tama yung mga nilid na electronic shop. So kung ganun mangyayari po, so meron tayong working space sa assembly. So normally wala naman tool room mga electronic shop. Tama yung mga nasa tabi-tabi ng electronic shop, wala naman siyang tool room. Wala rin pong canteen. So ibig sabihin, based doon sa mismong alam nyo pwedeng pagpuntahan ng bata nyo or assuming na estudyante natin kung saan siya pwede i-deploy, yung facilities noon, doon tayo maglalagay ng sukat. So walang preferred na sukat, pero mas maganda siguro malawak. For example, sa electronic semiconductor, ang pa-partner namin si Rionan, Fujitsu Ditech. Okay? And Eaton sa Batangas. So normally nagiging partner namin sa electronics. So normally meron naman tayong sukat sa mismong kiparing Google. Pwede tayo maghanap-hanap doon sa mga sukat ng area ng company nila. The rest yung iba, di ko masyadong kabisado kung saan pwede. Okay? Any clarification po about sa mismong sukat? Batahimik na sila. Wala na ba, sir? Thank you po. Okay po. Di na, sir, makapagsalita. Na-overwhelm na po ba sa template? So, next natin is trainer's record book or normally known sa amin ngayon kasi binago na siya. Surveys po ba sa trainees profile na ginagawa sa PTS? Come again, ma'am, yung tanong nyo. Latest na po tanong ba ito, ma'am? Ma'am Taruel? Oo po. Paano yung pagkakatanong niyo, ma'am? Factor in rin po ba, sir, yung trainees profile doon sa gagawin sa mga susunod
o hindi Hindi na? ma'am. Mag-base tayo dun sa mismong unang template natin sa self-assessment checklist. Okay po? So, kung ano yung nakalagay dito, sabi natin yung mismong SAC natin o self-assessment checklist, dapat is 40% ang merong no. Tama po ba? So, kung ano yung core nyo po na merong no, dire-diretso na po yun hanggang baba. Okay po? Okay po. Sige po. So, muna tayo sa trainees record book. So, download ka na ba? Ay, hindi pa pala. Sir, ilang araw yan, sir? Eto sir, madali lang to sir. Kahit 2 araw to sir. Tawa sila sir. So, 2 days talaga, sir. Yes po ma'am. Kasi ano to 16 hours. 16 hours yung core number 2. So, 8 hours tayo normally gumagawa. Tama po ba? Kung face to face. 8 hours yung mismo ating klase. So, 16 hours, 2 days lang po siya. Okay po. So, ito is papalitan natin yung trainees record book. So, ina-update na po siya ni Tessa. Ang tawag natin dyan is learners record book. Okay? So, hindi na po siya trainees, learners na po siya. For example, yung gawa mo sa school. Learners record book. Okay. So, ito yung normally template pa lang namin sa school. So, based dito, andyan na rin, pinagsama-sama na po kasi namin yung template namin sa front training session hanggang dulo. Doon sa amin, meron sa school namin. So, learners record book, name, qualification nyo po, based dun sa mismong qualification na meron kayo. Logo ng school na ginagamit nyo po. Okay? So, normally ito ay dapat is ganito magiging template natin. Saan ka? Ganyan po. Okay? So, depende po sa mismong school na ginagamit nyo dito ha. Depende sa school na ginagamit nyo po. So, ganyan po ang magiging layout natin. Sa bandang loob ng ating LRB ay ganito po. Okay, ganyan. Okay, ilalagay dito. So, competency natin, kung ilan po yung mismong 40% nyo na nakano, yun lang po ilalagay nyo. Nakukuha po? Opo, sir. Opo. Okay. For example natin kanina sa IPAS is 2. Tama? So, 2 lang dapat makukuha dito o makikita dito. And dapat is properly filled up po siya. Ibig sabihin properly filled up is meron na po siyang sagot. Assuming na natapos yung bata. Sir, paano po yung date accomplish? Meron na po tayong date, di ba? Based sa Excel natin. So, ibig sabihin, kung ano yung base sa Excel ng end natin, yun na nilalagay natin. Dapat then is meron kayong learner signature and supervisor signature. Okay? Assuming mo naman yan. So, ibig sabihin, magkakaroon siya ng filled up once na yung pirma natin, yung pirma ng dalawa, ni learners o ng bata at ng supervisor kapag pinirig na natin yung mismong portfolio natin. Okay, ulitin ko ha. Ang portfolio natin is piprint po natin yan sa bandang dulo. Yung corrected na talaga. So wala na tayong wala nang revision yun. So sa bandang dulo natin piprint lahat yan. Okay? So pagka-print lahat na mayroong pangalan nyo at pangalan na estudyante na kailangan pirmahan, pipirmahan po. Okay? Manino na sa LRB. Ulitin ko po kung ilan yung mismo nakano, yun lang dapat na makikita dito. Kung 2 ang nakano, 2 lang. Kung 1 ang nakano, 1 lang.
based sa 40% na kailangan natin sa self-assessment checklist. Okay, and then dapat properly filled up. And sabi ng aming head sa PM is normally mas maganda is handwritten yung filled up para mas maganda sa portfolio. Yes po, ma'am. About LRB, ano po tanong niyo po, ma'am? Sir, regarding po dyan sa LRB for welding, based pa rin po ba siya sa section 2 o ipapasok na po dyan yung section 3? CS pa rin tayo, ma'am. CS. Ay, sir. Section 2 pa rin, ma'am. Section 2 pa rin, sir, po kasi. Ako, ma'am. Section 2 pa rin po. Thank you po. Okay, ma'am. Thank you po sa question. Okay. Wala na po masyadong tanong sa ating LRB. So, kung wala na pong tanong sa ating LRB, lumayo po tayo sa progress sheet. Nasabi ko na ako. Ewan ko po din natin sa format. Okay, progress sheet. So, sa progress sheet natin, okay? So, using natin, yung nakalagay sa training plan natin. So, ibig sabihin kung ano nakalagay sa training plan natin, yun po ang makita natin sa progress sheet natin. Okay? Nakuha po. So, ibig sabihin, kung ano yung activity nakalagay sa ating training plan, yun na makikita dito. So, 100, duration natin is 100. Okay po. So, kung dalawa lang ang nasa mismong training plan natin, dalawa din dapat to. Okay tayo? So, possible natin is confidence silang lahat. Date start at date finish ang po makikita sa ating Excel. Excel. Okay. So, wala na masyadong gagawin dito. Okay po. Nominal duration. Yes po. Sir, ano yung rating? May rating C, ano po yung C? Competent tsaka not yet competent. So, ibig sabihin, yung Okay. pagkatapos ba ng SIL ng bata sa company, anong rate nila? Competent ba o not yet competent? Ibig sabihin po ay kailangan pa ulit ba ng bata mag-repeat ng SIL o hindi? So, normally sa company is pinapatapos agad nila yan sa SIL. Competent po normally yan. Okay tayo, sir? Yes, Ma'am Dorwell. Another question? Okay, thank you, ma'am. May tanong pa tayo dito? Silent means no ata. Tama po ba sa inyo? Silent means yes? Okay. Okay tayo. Sige po. Okay. Training session evaluation form. Okay. So, sa template na to, ang normally pwedeng baguhin kasi dito is kung ayaw niya na magbago ng check, is yung pangalan ng trainer. Okay. So, mamaya is mag-check ko kay maximum pa rin checkan ko. So, normally is ang binabago dito yung pangalan ng trainer o lang ni learning facilitator. Name of learning facilitator. Kayo po yan. Okay. And then yung estudyante. Ako po. So kung sino yung estudyante nyo ng past o previous template, yan pa rin po dapat makikita. Mag-jive po. Mag-jive dapat sila dalawa. O lahat ng template dapat yung mag-jive isa lang dapat ang estudyante natin.
Okay? Malinaw po? Copy, sir. Okay, copy. Waiting ko ha, baka hindi baguhin to ha. Yung pangalan. Next template. Supervise industry training on the job. Okay. Okay. Kaya nang babaguhin dito, kung ano yung header nyo na school, for example, ang school natin ay STEP. Hindi ko alam pa, ibig sabihin ng STEP eh. Ano nga ba ibig sabihin ng STEP, ma'am? Nandiyan ba yan? Subsidized po, sige po. For example, perpetual, dapat ang pangalan natin dito sa training center ay perpetual. Or kung step yan, yung mismong pangalan school natin, step po dapat. Okay? Mamaya, pag chinigan, Don Bosco pa din. So, ibig sabihin, kung yung school na nakalagay sa mismong unahan natin, yun pa rin po dapat. Yun ang magiging school natin. Okay tayo? And dito, industry partner. Kung sino yung industry partner nyo po na nakalagay sa mismong training template natin, kung ASERCO yan, ASERCO ilalagay natin dito. Naintindihan po? Opo. Sir, Okay. sir, Yes po. sir, doon po sa baba, may nakita po ako, sir. May... Taas baba. Baba po, sir. Sa baba po. Yung sir, ayun may comment suggestions kailangan, sir, nakalagay? Or hindi na po yung gagalawin? Assuming kasi natin sa bata ay nakatapos ng OJT, sir. O nakatapos ng SIL. So based sa gusto nyo kung anong gusto nyo, babaguhin ba yan o hindi na? Pwede na kasi yun na rin yun, sir. Sige. Yes, tama. Hindi na. Okay. Opo. Okay? Then ito sa bandang dulo is properly filled up. So example ko sino supervisor nung nakaraan, nalagay nyo sa mismong training plan natin, ilalagay nyo rin po dyan. Okay? Makuha? Tama po. Signature ng bata. Qualification natin, kung anong qualification nyo po. For example, sa akin ay IPAS. Okay? So kung IPAS ako, and then for example, ang aking supervisor ay si Mr. Sino ba? Wala pa masyadong supervisor sa company. Okay, sabihin natin si Mr. Melvin Lakdan, supervisor. So siya po yung nandyan. Industry partner, focus industry partner, kung ano yung pangalan ng industry partner natin. Okay tayo? Any clarification? Instructor, sir. Kami na po. Instruction to, sir. Okay pa, okay pa. Kasama sir, instructor nga to. Kayo na po to. Tayo po, yaro lang, sir. Learning facilitator to, sir, ha? Learning facilitator. Opo. Okay. Next one. Interpret. Group 5, nandiyan kayo. Next meeting nga, paki-recap lahat. Sige, sir. Nandiyan, madami group 5 eh. Kaya ako, Sige po. Opo, sir.
Nandito po. Madami, 10 core. Yan, sige. Okay. Next template of final template number 12. Yo, nakapunta rin sa 12. Okay? Same sa 11, same sa 10 and 11, 12. So, pwede nyo baguhin ang X. Pwede nyo pong baguhin. Sabi ko pwede nyo pong baguhin yung X. Okay? So, ibig sabihin, pag binago nyo yun, magko-compute pa kayo. Okay? So, based sa computation, for example, computation natin is 3.31. 3.31 natin is around dito. So, satisfactory tayo and good. Recommendation sa bata. Okay? O, recommendation sa school pala natin to. Okay? Recommendation sa school. Kung ano ilalagay natin. Nakuha po. For example, ang recommendation natin. Ano tayo na meron recommendation? For example, the result is good, satisfactory, the objective must be explained thoroughly every session to the student and able to understand more what they're interested and expected to learn. Okay? So, yun lang po normally ang magiging recommendation natin. Then, based doon sa mismo average natin, depende dito. Okay po. So, parang nag-evaluate lang tayo ng mismong course. Interpret and analyze program evaluation. Ibig sabihin, interpret po natin yung program natin ng SIL. Nakuha po. Question, sir? Pwede bang hindi na baguhin yung X? Yes po, depende po sa inyo kung gusto nyo baguhin o hindi. Sa template natin, ang wala lang doon, mapapansin nyo, ang wala lang sa template natin ay yung mismong recommendation. Kayo po maglalagay sa recommendation. Okay? Nakuha. And then sa bandang dulo, huwag kalimutan ang pangalan nyo po. Nakuha. Copy, sir. Okay po. Any clarification po? May tanong tayo? Wala na pang tanong? Ulitin ko po template is 2 days. Saan biniglas? So, Sir, ako isa lang po, sir. yes po. Yung about sa trainees training requirements po, sir, is yung oras po, halimbawa po, sabi nyo nga, minimum 200 hours. Yes And dun po sa mga yun, di ba po, nakalagay doon yung 40% ng ng core na hindi pa po kunyari nila alam or i-evaluate pa po namin. Since sa amin sa SMAU, isa lang po yung core, sabi nyo lahat. So dito po, i-divide namin yung 200, sir, or yung Hindi na, base sir. na required sa sa oras ni TR. Yun na sir, yun na yung mismong oras nyo sir. Yung 200 hours para sa welding. Isang core lang kayo eh. Apo. Sige po. Thank Sir, you po. ulitin ko itong supervise natin ay ibig sabihin, dinideploy na natin ang bata sa industry. Tatapos na natin yung training natin o tatapos na ng bata yung training nila sa loob ng school. Para mangyayari dyan, dalawa magiging training ng bata. Okay? So, training ng bata sa school tapos na. Training ng bata ngayon kay company. So, ano yung mga hindi pa natin na tatakala about sa company sa bata? Parang ganun yun, sir, ha? Apo. Ibig sabihin, ano yung meron, wala tayong equipment na meron sa mismo industry?
Parang ganun nangyari dyan. So, ibig sabihin, hindi naman lahat ng ating core is na-tackle up natin na based sa mismong industry standard. Parang ganun nangyari dyan eh. Okay, so may mga machines sa mismong company na wala ta sa school na makikita lang natin yan sa mismong company na pag-deployan natin. Yes, ma'am. May tanong kayo, ma'am? Naka-open mic kayo eh. Ako. Ma'am Lizelle. Wala. Masya. Sir Cesar. Sir, regarding lang dun sa sir, sa sususugan ko lang yung inano ni Sir Ransay. Sir, Yes, po. di ba sir minimum of 200 hours, di ba? So, Yes, sir. kasi hindi ko pa sir na review masyado yung ano eh. Di ba sir, 140 hours yung sa core ng IPAS. Sir. Tapos dapat yung ano namin is dapat 200 hours. So, paano po yun, sir? Medyo doon ako naguluhan. 200 hours, sir, sa company, sir, hindi sa school. Okay. So, Supervise is sa company, sir, o JT or SIL kung tawagin natin sa TESDA. So, ibig sabihin, mag-stay ang bata ng 200 hours kay company na po, hindi na po sa school. So, yung okay. 40 si sir is school siya. Yung training natin sa school is 140 hours para kay core ng IPAS. 200 hours minimum para kay company. okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Any question ba po, mga ma'am sirs? Wow, dumami tayo. 21. Mga ma'am sir? Wala na po? Okay, kung wala na po tanong, reminder po ulit. Okay? Ang reminder ko ulit, para reminder ko rin ng kanina, bago tayo mag-start. So, mag-open na po tayo ng panibagong core. Naka-enroll kayo doon. Okay? So, dapat po ay nakita namin kayo nagla-login sa ating LMS. Okay? So, for example, Sir, kailangan na po bang i-submit yung certificate of completion pag natapos na po yung post-test? hindi pa naman po, ma'am. Pero kung meron na kayo, ma'am, pakipasa na po sa Google Drive. Okay po. Okay, ma'am. Thank you. Okay, nasa supervise ako. Okay, na module. Okay, per module to, di ba? So, supervise ako. Pag pinili ko po kasi yung participant, kapag nag-check ako ng mga attendance, so langit lang may pop-up. Makikita ko po kung yung mga naglalagin at hindi. So, normally, kakapasok pa lang natin sa module 2 ang supervise. So, halos lahat po yan is never po sa batch nyo po. Ibig sabihin na meron na dyan ay yung mismong latest na batch o previous batch namin. Okay? Kung meron pa pala si Sir Lester. Okay? So, yan po makikita po namin kung nagdalagin kayo sa LMS namin o hindi. Based sa mismong participant namin sa LMS. Okay? Nakuha po. Any clarification po mga ma'am sir about sa ating gagawin? So iba sa plant training session na hindi ko pa na-checkan, medyo busy pa sa school. So baka bukas upuhan ko siya or sa Friday para sa plant training session. So halos lahat na siguro isang pagpasa na. Tama? Walang nasagot ah. Kaya pa yung iba sir, mamaya pa yung Pagpasa po ako. Yes sir, sige po. Okay po. So, pakitingnan lagi ang ating Google Drive. So, normally, pag naka-PDF file siya, nagkakaroon kayo ng Google Docs, ibig sabihin meron akong comment na kailangan baguhin. Okay? Okay po. Okay tayo. Kung walang clarification po, ay pa-open cam ako.
Aba?